Pumalo na sa 60 ang bilang ng nasawi sa hagupit ng habagat, ayon po yan sa NDRRMC. Idineklara na rin ang state of calamity sa may 5 probinsya at 23 munisipalidad at lungsod sa lungsod. Kabilang dyan ang lalawigan ng Pangasinan kung saan marami pa ring pamilya ang nagtitiis sa baha. Makibalita tayo live kay CJ Turida ng GMA Dagupan. CJ. Sa ngayon, Mark, 18 bayan na at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan ang apektado ng malawakang pagbaha dahil pa rin sa walang humpay na pag-ulan at pagpapakawalan ng tubig ng San Roque Dam. Isa ang pamilya ng lolang ito sa mga patuloy na nagtitiis sa perwisyo ng baha sa Bugalyon, Pangasinan. Bukod sa pagkain, problema rin nila kung paano maglalaban ng maruruming damit. Hindi rin sila mapakali sa pangambang lalong lumala ang kanilang sitwasyon dahil sa patuloy na pag-apaw ng Agno River. Hindi kami makakatulog dahil tinitingnan namin yung pagtas ng tubig. Palaging tumatas ang tubig dito sa amin. Basta ganitong tag-ulan na. Ang ilang residente nakatira sa mga bahay na bubong na lang ang tanaw, lumipat na lang muna sa dike. Hari ng binahang kalsada ang mga bangka. Isolated na dahil sa lampas taong tubig ang barangay Umanday, Kabayawasan at Pantal. Gumagawa na raw ng paraan ang lokal na pamahalaan para mahatiran ng relief goods ang mga apektado. Ito naman ang sitwasyon sa evacuation center sa Dagupan. Mahaba ang pila sa bigay ng relief goods. Marami mang inilikas sa gym, maayos naman daw ang sistema ng pamimigay ng relief goods at walang nag-uunahan. Malagang-malaga po ito kasi para may niluluto. Ang mga tagalinggayan naman dumidiskarte para may maipambili ng makakain. Pero bukod sa gamit pampasada, gamit din ng ilang residente ang mga bangka para magsalba ng ari-arian. Hirapan kami, siyempre mahirap ang yung sa pagkain, tapos pagpunta sa bayan, mahirap. Nakaalerto ang lahat dahil kung muling lalakas ang ulan, tiyak daw tataas lalo ang tubig mula sa Agno River. Minomonitor po namin lahat at nakadispatch yung 2 rubber boat natin. Problema rin ng mga magsasaka sa San Carlos City kung paano babangon sa kalamidad. Ang mga palayan kasi hindi ngayon mapakinabangan dahil sa baha. Ang mga residente nagkukumahog sa pagligtas ng mga gamit at mga alagang hayop. Lahat dito halos hindi mo makita yung mga bubong-bubong lang na makikita mo dati. 19 na pamilya ang inilikas sa gym na ito sa Barangay Gilew. 2 buwang sanggol ang pinakabata sa mga inilikas habang ang 78 taong gulang na lola ang pinakamatanda. Kabilang din sa mga evacuee ang 3 buntis. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga residente. Manalangin tayo para hindi tayo ng baha. Maki, dito naman sa Dagupan City, hindi pa rin sila nagdedeklara ng state of calamity dahil hinihintay pa raw ng Dagupan City Council ang rekomendasyon mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC. Maki? Maraming salamat sa iyo, CJ Turida, live mula sa Dagupan City.